sir, good morning. Okay, what's up mga ka-e-bike? Meron na naman tayong bagong customer. Okay, tara, tingnan muna natin guys. Let's go. Okay guys, ito yung e-bike natin na pumunta dito. Okay guys, ang ano nyan bro guys, e-bike 202 model yan. Tawag namin yan is 202 model. Okay guys, pumunta siya dito. Ang concern niya is bakit pumuputok ang kanyang fuse. Eto guys, tinanggal ko na yan guys ha. Tinanggal ko na lang muna kasi natatakot din yung customer. Pusang pumuputok. Ito guys, yan. Ayan, ito na rin yung ano niya, terminal niya. Tinanggal ko na rin muna kasi ang hirap itulak. Ang hirap itulak, ang hirap iatras. Tinanggal ko na muna yung mga wirings niya guys. Ito yung mga wirings niya. Pinagtatanggal ko muna kasi akala ko baka palit motor o nasunog yung motor. Akala lang yun guys ha, hindi pa yun sure. Kaya tinanggal ko to. Lumuwag naman yung buwelo ng motor. Kaya possible yun, goods. Magandang ano yun, magandang sign yun para sa atin na lumuwag yung tulak no ano. Okay, ito yung controller niya guys. Yung battery niya, yun yung battery niya. Ginilid ko na muna. Okay, ito yung una niyang lagayan ng fuse. Okay, tapos pinalitan niya daw ng isa. Pumutok pa rin. Parehas lang yan daw na pumutok. Ano kaya problema niya guys? Tara, alamin natin. Let's go. Ito guys yung main concern natin, no? Bakit pumuputok yan? Okay. Fuse, ibig sabihin may grounded sa kanya. Okay. Tapos tinatanong ko yung customer kung ano ba yung history ng e-bike bago mangyari to. Sabi, dinadrive niya lang daw sa ulan. Ayun, hindi alam kung paano ba nangyari, kung paano ano. Tatry ko lang muna siyang palitan nito. Ito yung bago. Ayan o, may code pa kami dyan guys. Papalitan natin ng bago. Try lang muna, hanapin natin yung kung saan siya nagpuputok, kung may tama pa yung controller. Ayan guys, matutuloy na natin guys ha. I-check muna natin yung battery. Umpisa natin sa battery bago tayo pupunta sa controller. So guys, tara. Kasi mahirap naman kasi guys, magdidirekta na tayo agad sa controller. Check muna natin yung mga dadaanan. Umpisa natin sa battery. Okay. Guys ha, pauna ko lang ha, hindi tayo expert sa e-bike, nakakaintindi lang tayo guys. Kasi baka isipin nyo gano'n na tayo ka-expert. Hindi naman tayo expert, nakakaintindi lang tayo guys, no? Kung meron kayong may share sa akin na konting knowledge, comment down below lang, okay lang yun. Binabasa ko naman lahat ng comment natin guys. Ay guys, nakita nyo na guys. Ito yung terminal na kukonekta, positive to negative. Ngayon, goods naman lahat yung wirings nya, no? Okay, negative, positive, goods naman yan. Kaya possible, dun tayo pupunta sa may controller na tayo guys. Okay, tapos na tayo dito guys, balik ang box. Okay, let's go. Okay guys, balik na lang. Goods ang kanyang battery guys ha. Wala namang nagdidikit, wala namang ano. Shoutout nga pala ito sa mga customer ko dyan. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi gawa ng alam nyo naman, busy tayo. Tapos baka ayaw nyo yan na yung mga pangalan nyo. Okay, naintindihan naman natin yan guys. Shoutout sa inyo lahat mga customer ko. Ride safe.
Okay, finish. Okay guys, let's go na. Dito na tayo muna. Dito ko guys ha. Ito yung sunog, ito yung bago. Oh. Pero i-check muna natin yung mga wires. Ito yung dun sa motor. Okay guys. Pero i-check lang din natin to guys. Itong pinagkukonektahan ng negative at positive. Ito. Hindi tayo nakakasigurado guys eh. Pero i-check lang din lang muna natin. Itong yellow at black na to. Tingnan lang yan. Tingnan nyo lang kung baka may nahila, baka may nabalatan kung bakit pumuputok yung ating controller fuse. Check lang yan guys, wala namang masamang mag-check. Kasi di naman natin alam yung ano nung customer, hindi naman natin alam yung background ng customer, kung ano ba nangyari. Ito siya yan guys. Okay. Check lang din natin. Okay. Kita naman natin guys, so maganda yung pagkaka-fit pa. Hindi naman sila nag-dedicate ng positive. Ayan guys, nakikita natin. Diba? Goods pa siya. Okay. Ibig sabihin, hindi siya dyan nagmumula yung problema. Kasi maganda pa yung fitting niya. Okay. Ganda, diba? Wala siyang cause na may nabalatan o something. Parang gano'n. Okay. Balik lang natin guys. Sabihin ko lang yung totoo no guys. Ang mahirap lang naman talaga dito guys is yung wirings sa e-bike. Fit lang natin. Kasi magkakaiba ng controller yan. Kakaiba-iba lahat yan. Minsan kahit kami medyo nakakaintindi na nga tayo guys, minsan nadadaan pa rin tayo ng nalilito pa rin tayo. Lalo't maraming customer kakasabay. Ang ano lang kasi dito talagang nakakasakit sa ulo ng sa aming mga gumagawa ng e-bike hindi naman lahat, pero yung iba kasi talaga tulad ko, sumasakit pa rin ang ulo ko. Ayan, pansin nyo guys, wala silang color coding. Diba? Makita ko guys ito lang yata may color coding ito pero ayan, nakita ko pasilip lang. So guys, sample na lang natin to. Ayan po, green, black, red. Nakakonekta sa green, black, orange. Magkakaiba yan guys. Kaya nakakasakit sa ulo. Yung iisip-isipin mo tulad yan, brown, black, nakakonekta sa violet. Kung isip-isipin mo yun guys, malilito ka lang, no? Kung iisipin mo, kaya wag mo nang isipin. Okay. Dito na tayo guys. Okay. Naririnig nyo guys, may bumubusina na. Nandiyan na si boss. Tuloy-tuloy lang. Let's go. Dito na tayo guys sa terminal. Daddy ko naman. Daddy! Ang green sa green. Ayun, doon pala yung gunting ko kay James. Shoutout nga pala kay Idol James Yap. More power.
tayo sa blue. Punta tayo sa blue. Sa blue is blue. Ito yung mga terminal lang guys. Dapat mahigpit na mahigpit yan guys. Laging i-check yan kung mahigpit kasi minsan nagkakos din yan ng sunog, no? O nasusunog yan, nag-i-spark yan hanggang sa susunog yung mga plastic. So yan. Sana huwag naman malala yung sira nitong e-bike natin. Kasi kawawa si customer kapag talagang papalit tayo ng papalitan, kawawa din sa customer. Hindi naman natin ano yung mapapagastos ng customer. Huwag natin isipin na laging gastos na. Kasi kawawa din. Hindi natin alam kung para sila kumikita ng pang araw-araw, di ba? Kung ano lang yung may tutulong natin guys. Okay, ang hirap pa natin si Black. Dito yun. Dito na lang natin si ano. Okay. Ayan. Okay, Black. Ngayon, kukonekta na natin si Black. Yung bagong wire natin guys. Ito yung bagong wire natin. Kukonekta na natin. Sana wag na ulit siya pumutok at yung wire lang ang pinalitan natin. Sana magka-problema pag iba, no? Lang natin guys yung fuse. Ayan yung fuse nya guys. Pag may putol yan, ibig sabihin hindi rin gagana yan. Okay. Okay, sa ilagay. Aligaro na kami. Okay guys. Ito yun guys. Red, red sa red, tapos yellow sa ilalim, no? Wag lang natin hayaan guys na mag-jump yung isa sa kabila. Kapag maluwag kasi yan, pwedeng tumalon guys yung ano. Kasi yan, mag-spark ka agad yan. Okay. Panatilihin lang natin lagi mahigpit yan. Ay, hello guys. Makita ang ulo natin dito guys. Okay. Ito na siya guys, oh. Pinalitan natin siya ng controller. Ayan, bago. Ay ko. Hindi na natin naipakita kanina guys. Gawa ng sobrang dami kasi ng tao kanina dito sa shop. Pinalitan ko muna ng controller. Ito yung controller niya kanina guys, kung napansin niyo. Okay guys, hindi pa natin na-testing tong e-bike kung aandar ba at effective ba siya talaga. Kung saan saan ang cause nung bakit pumuputok. Ito guys yung mga napalitan natin, no, para uniwala kaya. Ayan. Ito guys, pagkasalpa ko kanina, kita nyo pumutok na.
Pumutok ka agad. Pangalawa, ito. Goods naman to guys, kaso ang problema, pumutok naman sa fuse. Ayan naman yung fuse niya. Pag pinapaputok niya ang fuse, diba? Ang hirap hanapin eh. Pangatlo naman guys, ito battery plug. Ayan o, makikita mo putol yung isa, sunog. Anong cause, bakit pumutok? Pag isasalpak natin itong ano, ito yung isa pa, meron pa akong isang reserva. Bago rin yan guys. Pinalitan ko na rin ng battery cable. Para sure lang. Para sure lang talaga tayo na ano. Kasi ayaw ko magdepende doon sa motor kaagad. Eh guys, hindi pa natin to sure. Ayan guys, pansin nyo yung chinek nating wire kanina, nandyan pa rin. Ngayon guys, moment of truth. Kung aandar ba, kung maging spark ba. Hindi pa natin na testing guys, kasi first time ko rin naka-encounter na biglang pumuputok lahat. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung putok niya, kung dito sa may dito, minsan sa fuse. Diba? First time ko rin yung guys, tinignan ko rin yung terminal natin, lahat goods naman. Kung bakit sa ano, kung bakit siya pumuputok, goods naman lahat yan. Sa susian, nag-spark din yan susian niya. Ayan, kaya naka-open pump po. Ayan, check lang natin guys ha. Ay, sakit din sa ulo guys ang ano, ganitong wirings. Mas lalo sa akin guys, kasi hindi tayo gumagamit ng pangalan nito. Mas lalo sa akin guys, hindi ako gumagamit guys ng tester talaga. May ano na kasi ako, may phobia na rin kasi ako dun sa tester na yan. Kaya hindi ako gumagamit. Pansin nyo guys sa mga vlog ko, hindi ako gumagamit ng tester talaga. Okay. Mas challenging kasi kapag ganito, pag yung mano-mano mo hahanapin talaga kung saan siya nagpupos ng sira, diba? Para sa akin hindi naman para sa iba, kanya-kanya naman talaga ng diskarte yan. Pero ito guys, testing muna natin guys. Dapat wag siya mag-spark. Ayan, nakabangol pa lahat to. Nakikita nyo guys. Guys, testing muna natin. Medyo natatakot ako kanina pa dito guys eh. Kasi nyo guys, nawala na lahat ng display kanina. Naubos. Nakailang e-bike din tayo guys eh. Okay guys, testing. Testing lang guys, konti-konti. Plug muna natin yung bike. Okay, goods. Magandang sinyalis yung guys. Hindi siya pumutok. Goods. Magandang sinyalis. Nag-alarm. Goods na yun guys. Magandang ano. Titignan lang na sa susian kung magkano siya, kung mag-on. Okay guys, nag-on. Effective yung ginawa natin. Ayun siya. Okay. Wirings, hindi siya umapoy, hindi siya umusok. Okay. Wala rin nakakamoy. Papakiramdaman ko muna naka-switch, tapos ko testingin kung aandar siya o hindi. Problem solved tayo guys. Grabe, pinasakit niya ang ulo ko guys. Kaya mga ka-e-bike, yung ano, may mga troubleshoot din yung mga e-bike nyo, try lang din mag-search minsan sa YouTube. Nakakatulong talaga yan guys. Okay, huwag basta-basta magpapaniwala na kung ano ang sakit, kasi mas mahal ang motor kesa dito, no? Kasi itong e-bike ni tatay, hindi ko alam kung pinangkakargahan niya. Ayun, may extension pa. Ayun, meron pang kargahan sa taas. Tinanggal niya lang guys eh. Tinanggal niya lang yung parang carrier niya sa taas, kaya overloaded talagang kinalabasan nitong e-bike na to guys. Kaya huwag naman sanang gano'n, kasi talaga ma-paper sa maigi yung e-bike natin guys. Stick lang natin guys kung aandar check natin.
Problem solved. Problem solved na tayo guys. Ay, thank you Lord. Okay. Natapos ko din tong ano. Babalik na lang natin guys. Samahan niyo ako pagbabalik guys ng mga piyesa. Kulay gray. Gray ba? Oh, bukas naman. Kulay yung gray na. Boy. Balik na natin lahat ng tornilyo ng battery para may karga na natin yung ayos lahat ng wirings. Kabit na natin yung battery sa loob. Laki lang ng controller niya ngayon guys. Compare mo doon sa dati niyang controller, same lang din naman, 800 watts yan. Hindi natin mapagkasya guys. Sige lang. Ayan guys, naka-block na no. Tapos try na lang uli natin switch. Guys. Okay guys, tumunog na. Problem solved tayo guys. May natutunan na naman tayo. Pare-pares tayo natuto ngayon guys ngayong araw na to dahil dyan sa gam. Balik na lang natin yung mga tinanggal-tanggal natin dahil sa langgam. Ayan guys, walang kulong nilagay ni tatay. Ito siya guys, oh. Ayan na siya. Ayan na yung e-bike natin, oh. Ayan sinasabi ko sa inyo, top load niya sa taas. Ano, tinanggal lang ni tatay. Ayan, oh, magkakabilaan. May top load siya to sa taas. Tapos meron pang nilagay na carrier sa likod. So, kaya medyo napalaban ang e-bike niya talaga. Ayan. Ito yung e-bike niya guys. Heavy duty. Oo. Napalaban talaga yung e-bike niya. Okay. Testing muna natin guys saglit para kita natin kung effective ba.
Okay, nag-switch. Okay, ayan. Ayan, views. Okay. Ayun. Okay. Oops, yeah. Sorry. Okay guys, sumanda. Umaban. Okay guys. Gusto na yung andar niya. Okay guys, right na natin to. Yun. Okay. Goods. Basta natin. Ayun, umatras tayo guys ha. Okay. Okay guys, goods. Ready for pickup niya guys. Okay. Ride safe, power.